Magandang araw po muli mga kababayan at welcome back. Welcome sa Bets. Ha? Kamusta po kayo ha? Kamusta po kayo mga kababayan ha? Sana po ay muli ang ating kahilingin ay sana ha? Ang ating kahilingan sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Yan. Ito ha mga kababayan ay alam nyo ba ha? Kaya ito pong si DJ Wilkins Villanueva, yung dating PDEA chief. Kaya tuluyan na po siyang ikinulong. Ikinulong po siya, siya po ay nakakulong ngayon sa batasan, pambansa. Ha? Ay, ito po ay may kinalaman doon sa pag-contempt sa kanya last year doon sa Quadcom. I think parang yun yata yung last hearing ng Quadcom na kung saan ay doon pa siya kinontempt nitong si Paduano. Hindi mano ay nagsisinungaling daw. Sabi na ito. Nagsisinungaling daw itong si DJ Wilkins. Alam po ninyo ako po ay tagahanga nitong si DJ Wilkins kasi nga yung kanyang karera sa serbisyo, ang kanyang karera sa pagsiservisyo ay nasubaybayan natin na napakaganda. Parang nung siya po ay nasa serbisyo pa, parang wala po tayong na alaala na siya po ay na-involve sa mga issue, kontrobersya sa kanyang pagtatrabaho bilang dating PDEA direktor. Kahit siya dati ay PDEA agent. Never po tayo nakarinig na siya po ay na-involve sa mga issue na may kinalaman sa mga kanyang trabaho. Kaya tayo po ay nalulungkot kung bakit sa haba ng kanyang serbisyo sa bansa, nung siya po ay nag-retire, ilang taon na ba siyang retire ngayon? 5 years? 6 years? Isa ka pa siya na contempt at nakulong. Ang birang buhay ito. Alam po ninyo itong kanyang mga naging kaklase, kamista sa PMA, ito si DJ Wilkins PMA ito ang kanyang mga mista sa PMA ay nalulungkot, nasasaktan. Dahil siyempre kung mayroon mang nakakaalam sa yung record, yung naging performance sa iyong trabaho, yung kung mayroon mang nakakaalam yung mga kasamahan mo sa trabaho. Itong mga kasamahan ni DJ Wilkins, mga mista niya, kahit na nga hindi niya kamista naging kasama niya sa trabaho, sila itong nagsasalita, kinokondem nila itong nangyari sa kanilang mista, sa kanilang kabaro. Tayo po ay nalulungkot dyan sapagkat itong biro nyo ilang taon ba si DJ Wilkins sa trabaho? May 30 years yata, 30 years. Tapos dahil lang sa isang Quadcom hearing, dahil di man nagsisinungaling, siya ay nakulong. Yung kanyang pangalan, ang kanyang iniingat-ingat ang pangalan, nasira sa isang idlap. Sabihan mo naman na ikaw ay nagsisinungaling ng isang Congressman Paduano, tapos ikukulong ka. Masakit po yan. Di ba? Masakit po yan. Pero ganyan talaga sila nasa kapangyarihan sa ngayon, sila ang nasa ibabaw. Sila ang nasa ibabaw, kaya feeling nila angat na sila. Itong mga kasamahan ni DJ Wilkins, kahit itong mga PMAer, sinasabi nila na itong ginawang pag-contempt kay DJ Wilkins ay illegal, walang basihan. Yun ang mga sinasabi nito mga
kabaro nito si DJ Wilkins. Tayo din naman kung bagbasihan natin itong naging performance ni DJ Wilkins nung siya po ay nasa serbisyo pa. Wala tayong narinig na mga issue. Masasabi natin na malinis itong si DJ Wilkins. Doon sa Quadcom nakikita natin. Siya'y tinatanong. Pag siya'y tinanong at pag siya'y sumagot, ganun lang. Pag siya'y sumagot, pag hindi nagustuhan, tapos. Ganun po. Ganun po. Ako po sa totoo lang ako po yan ako ay hinahangaan ko po yan si DJ Wilkins. Isa po yung magaling na naging PDEA chief. Si Barbers kinonfirm na nasa kulungan na nga itong si DJ Wilkins. Siguro naman masaya na kayo mga congressman. Siguro naman satisfied na kayo sa inyong ginawa. Kayo na ang magaling. Kayo na ang magaling. Kayo na ang mahusay mag-imbestiga. Kasi nakailang attend ba si DJ Wilkins dyan sa hearing na yan? Nasubaybayan ko yun meron pa nga isang congressman na nagsalita na marami daw chismis. Marami daw chismis na lumalabas. Bakit daw ito si DJ Wilkins walang alam? Di raw mahina siyang mahinang investigador. Mas magaling pa daw yung mga congressman mag-imbestiga. Kahit na i-review ninyo mga video nila yan. Hearing ng Quadcom. Ganun po nila kung insultuhin itong si DJ Wilkins. Mahina daw na klaseng investigador itong si DJ Wilkins. Masasabi ko sa Quadcom, kayo na ang magaling mag-imbestiga. Kayo na mahusay sa lahat. Kayo na mahusay. Yan po ating masasabi. Tayo po nalulungkot na isang DJ Wilkins na hinahangaan natin nakulong dahil lamang sa isang pag-contempt. Ayan. Ito po mga kababayan ito po kasi nga NTF-ELCAC ay mayroon po silang inilabas na pahayag patungkol dito sa Makabayan Black. Okay? Ito po NTF-ELCAC, ibig sabihin po ng NTF-ELCAC ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ito po ay may petsang January 15, 2025. May oras na 2:39 PM. So ngayon lang po ito ngayon lang po, ngayong araw alas 2:39 PM ng hapon nila nilabas. Okay? So ito po ang telltale na kanilang pahayag. Makabayans attack on INC Peace Rally unmask their hypocrisy. Nako, bakit kaya Ba't na sabi na unmask their hypocrisy? Okay? Ano ba ang dahilan bakit nasabi ito ng NTF-ELCAC? Basahin nga natin. Okay. So ito ito po ang sinabi ng NTF-ELCAC. The NTF-ELCAC strongly condemns acted Church Party List Franz Castro and the rest of Makabayan Black for belating the peace rally conducted by Iglesia ni Cristo INC on Monday, January 13, insinuating that this nationwide demonstration for peace and unity was merely a ploy to shield Vice President Sara Duterte. Tabo kasi.
Makabayan and its self-anointed mouthpiece are insulting the millions of Filipinos who participated in the rallies across the country. Ito pa, mahaba ito eh. Okay. Basahin po natin yung ilang bahagi lang ng kanilang pahayag. Ironically, those who are repeatedly invoke freedom of expression are the same ones who are now attack a large gathering simply because it does not coincident with their interest. Ayun, kaya pala. Kaya pala eh. Bayan Chairperson and former Bayan Muna Representative Tidi Casinyo along with Pamalakaya Chairman Romel Arombulo have gone so far as to claim that the rally was staged to provide political salvation for Duterte's. Matitindi pala mga sinabi nito mga binitawang salita nito mga Makabayan Black base dito sa payag ng NTF Wilcock. Okay, so ito pa pasensya na kayo kasi malabo, maliliit eh. The INC rally gathered over 1 million people across the nation. A feat that the Makabayan Black could only dream of achieving. Castro and their allies are being handed by a reality that their mass action have dwindled and ano ba to? In size and relevance once they could claim grassroots support. But now, the Filipino people have rejected their outdated and divisive rhetoric. Ayan. Ito pa, mahaba. Suppose Makabayan truly believe in freedom of expression, why then do they cry Paul when their poorly intended protests are questioned not for their advocacy or human rights but for their clear alignment with CTG. Ano ba itong CTG? Communist Terrorist Group. Okay, ganun ba? Ano ba ibig sabihin ng CTG? Communist Terrorist Group. Ganun yata eh. Political directives. Why do they pretend to champion democracy when their action such as their politically motivated impeachment stand are meant to show the division rather than promote genuine accountability? Clearly, Castro and Makabayan only recognize freedom of expression when it align with their narrative. So tama, yun pala yung mga banat nitong ng mga sinabi nitong NTF Wilcock. Itong mga binitawang salita di umano ni Franz Castro ay pagiging o nagpapakita ng pagiging hypocrisy. Mga hipokrito sapagkat base dito sa sinabi ng NTF Wilcock itong banat nila sa INC na nagpapahayag lamang ng pero binabatikos ng Makabayan Black. Isa lang nga ito ang nanawagan, nagkikipaglaban, pinaglalaban di umano nila ang freedom of expression. Pero ngayon, bungabanat sila.
binabanatan nila itong ginawang peace rally ng IEC. Kaya, sabi ng NTF-ELCAC, isang uri ng pagiging hipokrito sa bahagi nitong mga makabayan block. So, yan po So, meron pa mahaba. Mahirap kasi basahin labo. Malabo na nga mata ko malabo pa itong okay. Ito sabi pa dito realizing the folly of her reckless words, Castro is now backpedaling, but the damage has been done. She has unmasked herself and the entire Makabayan block for their hypocrisy. Woohoo! Lupit Franz Castro, Makabayan block Hindi to galing sa akin ito po ay binabasa ko lang. Ito po ay pahayag ng NTF-ELCAC. It likewise reveals a more important truth. They are becoming desperate because they have lost their foothold on the ground. So now, the last out, not because they are being silenced, but because fewer and fewer Filipinos are willing to listen to their lies. Ayan. Undersecretary Ernesto C. Torres, Executive Director, NTF-ELCAC. So, ayan po ang pahayag nitong taga NTF-ELCAC. Pasensya na po kayo mga kababayan. Medyo nahirapan ako magbasa Ang labo. Double vision kasi ito ko Ang aking salamin ay double vision. Kapag nagkamali ka ng galaw, blurred na. Yan po So yan po. Yan po ang pahayag nitong NTF-ELCAC patungkol dito sa mga binitawang salita ng mga Makabayan block. Particularly, itong si Franz Castro. Franz Castro, ma'am. Kayo daw po ay hipokrito, sabi ng NTF-ELCAC. O yan po O ngayon, mga kababayan ito po kasing Comelec ay naglabas, Comelec, ang Supreme Court ay naglabas po ng TRO patungkol dito sa mga disqualify ng Comelec na mga kandidato lokal at national. Okay? So, naglabas po ng TRO itong Supreme Court na nagpapatigil sa pag-imprenta nito mga ng Comelec nito mga balota. Ayan po. Di ba itong si Aling Nini Bacali, yung inendorso ni Tatay Digong at ni BP Sara sa Tacloban na kaya isa-isang kalaban sana nitong si Martin Romualdez. Di ba dinisqualify ng Comelec? Ano kaya? Kasali kaya sa doon? Base sa ating balibalita, ito daw po ay dinisqualify dahil hindi daw po voters ng first district ng Tacloban, first district ng Tacloban. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Di ba tinanggap ka nila Tinanggap nila tapos nakasama doon sa list ng mga kandidato na tatakbo doon sa first district. Tapos sa isang idlap, hindi pala kasama yung pangalan doon sa balota. Nakakalungkot So yan po mga kababayan basa pa po tayo ng mga balita rito para malaman natin kung ano pa ba ang mga balita ngayon na may kinalaman sa ating ito po lang mga kababayan marami kasi ako na mababasa ng mga post mga post sa social media na ito pong Davao City ay number 8 daw sa pinaka-worst pagdating sa traffic. Ito po may mga picture Kaya lang dito po sa picture ang nakalagay ang picture po ay sa EDSA. Ang bira ito. Nakalagay Davao City number 8 sa pinaka-worst sa traffic.
Tinalo pa ang Metro Manila kasi ang Metro Manila number 14 eh. Oh, ang Davao City number 8. Kaya lang nakalagay po yung picture sa EDSA kasi may MRT tapos may bus lane. Eh sa Davao wala namang MRT. Wala rin bus lane doon. Oh. Ano ibig sabihin nito? Ito po galing pa sa post pa po ito ng Philippine Star. Tapos One News. Wow. Totoo ba to? Totoo ba itong balita na ito? Lapit sasabihin mo number 8 pinaka-worst ang Davao City sa buong Pilipinas. Tapos yung picture na nilalagay mo, picture sa Manila, picture sa EDSA. Lupit Ano kaya ibig sabihin yan? Yan ba ay masasabi paninira? Paninira ba tawag dyan? Oh. Ito pa mga kababayan, ito pa lang DPWH. O ang COA. Naglabas po ng ito po COA flag DPWH over inefficiency. Delays in 13 billion worth of Bicol projects. Ako. Bicol lang Bicol Bicol lang po ito binabanggit ng COA. Di ba noong nakaraan naglabas din ng report ang COA? Pinilag din nila ito mga proyekto ng DPWH, mga delay, mga mahinang klase sa buong Pilipinas. Pero dito po particular, Bicol. 13 billion worth of Bicol projects, delays, and ano pa? Basahin nga natin. O ano pa ba ang mga tinutukoy dito ng COA? Ito. Ayan Sorsogon Philippines, the Commission on Audit COA has flagged the Department of Public Works and Highways, Bicol DPWH for insufficiencies and lapses that led to delays or non-implementation of infrastructure projects valued at 13 billion in its 2023 audit report dated July 30, 2024 but released only in December. The COA flagged the shortcoming in the implementation of nawala ako of projects that it said could have benefited the Bicol region. So ayan Bicol, sino kaya ang kontraktor nito? Ano ba 'tong mga projects na ito? Tulay? Roads? Flood control projects? Kasi hindi naka-specify kung ano mga proyekto, basta DPWH project lang. Mahinang klase, delayed. Yan ang sabi dito DPWH. Ano masasabi nyo? O Quadcom, mga congressman, ano masasabi nyo dito Ito po, 13 billion ito pag laki-laki. Pinilag ng COA. Ito kaya iimbestigahan din kaya ito ng mga congressman? Kasi di ba yung 125 million na confidential fund ng OBP, di ba inimbestigahan nila? Ginalogad lahat. Ginalogad lahat ng mga records ng OBP at ang DepEd. 125 million na confidential fund ng OBP ginalogad ng Kongreso. Ito kaya 13 billion, ano kaya to? Ano kaya ito? Ito kaya ay imbestigahan din ng Kamara? Yan tanong natin. Alam nyo kasi mga kababayan, doon dati natandaan ko sa press conference ng mga congressman, may isang reporter, tinanong itong mga congressman, sabi, bakit daw ang kanilang inimbestigan ay
DepEd lamang at OBP. Bakit yung ibang ahensya ng gobyerno ay hindi? Ang sagot naman, Congressman, ay ganito. Kasi daw, OBP lang ang may disallowance. Binigyan ng disallowance, binigyan ng disallowance ng COA. Kaya, yun lang ang kanilang inimbestigahan. Ngayon ito, may lumabas. Pinilag ng COA. Imbestigahan kaya ito ng Kongreso. Yan po ang tanong natin. Ito laki-laki Bicol lang, Bicol. Bicol area. Binabanggit dito ng COA. Bicol region, no? Yan po. Kaya ang tanong natin, ano ba ang plano dito ng Kamara? Senado na lang, Senado. Ano kaya ang plano ng Senado rito? Kasi hindi tayo umaasa na ito po ay imbestigahan ng Kamara, ng lower house kasi di ba sabi nga yung mga kontraktor daw ng DPWH karamihan politiko. Ano sabi? Lalo na sa Kongreso, yung balita di umano na karamihan daw na kontraktor ng DPWH ay mga politiko, di umano. Kaya tayo po ay nalulungkot dyan. Okay? Sana Sana. Para malaman natin kung saan ba napunta ito mga proyekto na ito. Ano nangyayari? Alam po ninyo mga kababayan ito yung mga hirap dito di ba sa ating mga lugar may mga ginagawa kalsada. Madalas yun sa amin, madalas dito Taon-taon ginagawa ang kalsada rito sa amin. Taon-taon. Katulad na ngayon ginagawa na naman, no? Ano nangyayari? Kaya ang kalsada lubak-lubak. Gagawin ng kontraktor, babanatan ng backhoe. Backhoe ba? Ito yung nambubutas. Tawag yan. Nambubutas. Hindi ko alam hindi ko alam tawag doon. Basta. Pagkatapos butasin, babanatan naman ng backhoe. Yung mga tinanggal na simento kakaga sa trucks. Ganun po. Tapos sisimentuhin. Ganun po. Minsan naman may mga kalsada na medyo okay pa. Pero mga bungi-bungi. Pag may nakapatong na espalto, kasi di ba ang espalto, pag yan po ay nababad sa baha, sigurado yan, lubak-lubak yan. Pag ay natuyo, lubak-lubak na. Ang ginagawa ng mga manggagawa, kontraktor, hindi ko alam. Baka siyempre, kontraktor yan, wala bang siyempre. Tatanggalin yung nakapatong na espalto. Kakayurin. Di matitira sa ilalim, simento. Problema ang simento, minsan bungi-bungi na. Sira-sira na rin. Yung mga bitak, ganyan. Bitak, pero medyo okay pa naman. Tapos ang gagawin, papatungan ulit ng espalto. Kaya lang ang problema, since bitak na nga siya, bungi-bungi na, tapala mo lang ng espalto, hindi na nagtatagal. 1 taon, sira na. Siyempre, ano nangyayari pag ganito? Dahil nga siya bitak-bitak na, siyempre pag umulan, bumaha, yung tubig papasok doon sa bitak ng simento. Di ang tubig ngayon, yung ilalim ng espalto, basa. At ang espalto pag nabasa kasi yan sa tubig, lumalambot yan. Nasisira. Kaya ang nangyari, ang espalto, nalulubak. Kailan lang yan, Last year lang yung ginawa. Ngayon, ginawa na naman, Ang bihira ito.
At least ngayon ay may bakal. Nakita ko may bakal na nilalagay ngayon eh. Nung nakaraan walang bakal eh. Walang yung bakal na nilalagay. Simento lang, buhos lang. At least ngayon may bakal. Sana okay na. Sana okay na. Oo. May bakal na parang size 12 o size 14 yata. Ganun. Tinatansya ko lang eh. Kasi nakinito. Mga size 14 yata ang size. Nilagay din ng bakal. Ganyan. Sana okay. Sana okay para naman maging sulit ang pera ng mga taxpayer. Wala eh. Yan po DPWH. Kayo po ay pinalag ng COA ang inyong mga proyekto sa Bicol Region. Ay sabi dito may pamagat to. COA flags DPWH over insufficient nam. Ang bira ito. Inefficiencies, delay and 30 billion worth of Bicol projects. Ayan. Kailangan kasi ganun para maano eh. Para hindi maging blurred. Tambira kasi ito. Hirap po. Ayun. Naloko na. Mahirap pag double vision ng salamin. Kailangan mong ayan DPWH. I'm calling for your attention. Congress. Imbestigahan nyo ba to? Ang laki na 13 billion Kung yung 125 billion na confidential pa ng OBP, binanatan, binulat nyo. Ito kaya? Imbestigahan nyo kaya to? Yan tanong natin. Yan na po mga kababayan. Maraming salamat Maraming salamat.